Ang ating makakasama, ang first nominee ng TODA Action Party List, si Sir Rovin Feliciano. Rovin Lakaya, hindi Robin. Ayan, Yes. hindi Robin Hindi Binoy. Go, hindi Robin Hood. Ganun. Oo, ayan. Hindi Robin Padilla. Oo, Robin Padilla, Rovin Feliciano. Sir Rovin, good morning po. Magandang umaga po, Lakay Deo at syempre Sister L. Isang oportunidad do na makasama kayo sa programang Bakit Ikaw? Oho. Doktor, di dapat doktor na ito ang tawag natin. Doc. Doc Robin. Ayan. Baka may magpa-konsulta ho eh. Biglang may pumunta. Doc, pa-check up. Mga anak na po ako. Iba Research pala yun. paper po ang ibibigay namin. Hindi ho reseta. Ayan. Kaya lang may doctorate sa Ateneo, Sister L, pero tricycle driver. Ayan. Ayan. Bata pa lang kasi daw siya Lakay. Nagta-tricycle na siya. Ayan. Okay. Ang kanyang kinakatawan, malupit ito, Sister L. TODA. TODA. Tricycle Operator Drivers Association Action Party List. Pagka bumoto lahat ang mga tricycle drivers sa kanya eh. Oo. Sure win na ito, Sure Lakay. win na ito, ha? Ayan, kasama pa mga operators. Ayan, anyway, Konsehal Robin Feliciano, sir. Ayan, kayo ay politiko na sa Valenzuela, naging councilor na po kayo. Bakit ngayon kinakatuan nyo ang mga tricycle operators, ha? At ano ang binabalak mong gawin para sa ating mga tricycle drivers sa buong Pilipinas? Magandang umaga ho, Lakay Deo at Sister L. Alam nyo ho, nung tayo po'y konsehal na palapit ang loob natin sa sektor ng tatlong gulong ng tricycle. Panahon ng pandemya ho, 2020, nagkaroon ng lockdown. Isa ho sa pinaka napadapa na sektor ng lipunan natin ay ang tricycle. Wala pong hanap buhay, tumigil ang pasada. Alam niyo naman ho, ang tricycle driver, hindi katulad ng ibang empleyado, pwedeng pasweldohin ng employer yan. Kayang tapalan pa sa ilang panahon. Pero ang TODA, umaasa ho sila sa araw-araw na kita. Kung wala hong pasada, wala hong kita sa maghapon. Wala hong kakainin ng kanilang pamilya. Nung ako'y nilapitan ng sektor na to, Lakay Deo, sabi ko, kailangan magkaroon ng boses sa Kongreso itong sektor na to. Alam mo natin, 1998, nung sinimulan po ang party list system sa ating bansa. Pero sabi ng ating konstitusyon, dapat ito'y magbigay boses sa mahihirap na sektor ng lipunan. Yan ang ultimate goal, no? Objective ng party list system sa ating bansa. Pero sa kasamaang palad, tila may naiiwanan. Sa katunayan, Lakay Deo, Sister L, wala po ni isang transport party list na nakaupo ngayon sa Kongreso ng ating bansa. Kung kaya talagang naiiwanan ang sektor ng tricycle, wala hong benepisyo, wala hong malinaw kung sino ba talagang mag-handle, tulad na lamang nung nagkaroon ng fuel subsidy noong pandemya, hindi ho lahat nagkaroon ng fuel subsidy. Pinagbukas ng land bank account, pinag-open ng GCash. Hindi ho, pero nung tinanong ko yung mga tricycle drivers sa mga terminal, wala pa hong 10% ang nagkaroon ng ganyang uri ng ayuda. Pero sa atin nga, hindi lamang ayuda, dapat pangmatagalang plano sa sektor ng tricycle at ng transportation natin dahil kawawa po itong sektor na to naiiwanan. Konsehal, sandali lamang. Ito bang TODA party list kasama rito yung mga padjak driver, e-bike, e-trike, ayan, kasama sa iyong kinakatawan bilang TODA party list? Bilang sektor ng transportasyon, alam niyo naman yung tricycle, tatlong gulong, Kadeo, Sister L. Alam mo natin, lahat sila ay umaasa sa arawang kita. Wala ho sa kanilang benepisyo. Ang gustong iangat ng TODA Action Party List at ipaglaban sa Kongreso ay iangat na magkaroon ng benepisyo ang sektor ng tatlong gulong, no? Kabilang na ho dyan yung pagkakaroon ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig para wag naman sana humantong na hindi sila makapagretiro dahil wala ho silang ganong pribilehiyo. Alam nyo, meron akong isang nakapanayam na tricycle driver sa amin sa Valenzuela, Lakay Deo, Sister L, 92 years old. Hindi tumitigil sa pamamasada araw dahil hindi nakapagbayad ng SSS nung panahong siya'y malakas. Until now, nandun sa terminal tuwing umaga pumapasada para may pangkain silang dalawang asawa at pambili ng maintenance medicine kasi nga wala hong SSS
ngayong panahon na yon. Di ba yung SSS naman na ano yan, voluntary sa isang ano yan isang individual yan kung gusto yung Bayad. bayad sa maging member ng SSS, pwede. Pero sa panukalan ninyo, gagawing ano na ito, kumbaga mandatory na rin para mga empleyado ng isang kumpanya, ganon. Yes po. Alam niyo mga kasama, sila po ay nagtatrabaho sa pampublikong sektor. 'Di ba kung ang mga regular na empleyado sa isang kumpanya ay nagbabayad ng SSS, may hati po yung kanilang employer. Sa ngayon wala ho talagang direct employer ang mga tricycle driver dahil una, minsan sila talaga may-ari ng tricycle unit o di kaya sila ay nagtatarya o nagbaboundary lamang. So wala hong direct employer. Hindi alam kung sino po ang magbabayad dito. Alam nyo, may nakita ho kami po pwedeng pagkunan nito. Okay. Nagkwenta ho kami. Sa panahon ho ngayon, sa gasolina natin, Lakay Deo, Sister L, may dalawang uri ng buwis. Ito po yung tinatawag nating excise tax na 10 piso kada litro ng gasolina at value added tax na 12% or VAT. Nung kinuwenta ho namin to, sa isang taon, halos 25,000 ang binabayad ng isang ordinaryong tricycle driver sa ating pamahalaan. Sa forma pa lang o anyo pa lang ng gasolina. So ibig sabihin, kung kukunin natin dito yung 50% man lang nito, that's 12,500, pwede pa lang magkaroon ng benepisyo ang mga tricycle driver na kayang sagutin ng gobyerno. Ibibigay na namin yung kalahati nito sa iba pang pampublikong pagawain, pampasweldo sa mga empleyado ng gobyerno, at iba pang mga programa ng ating pamahalaan. So, Sir Robin, bilang kinakatawan niyo po, wait lang, sorry, Kuya Hit, paki-on nga yung aircon ng init. Sorry to interrupt you, Sir Robin, pero bilang kinatawan ng TODA, ano pa po yung nakikita ninyo na pwede pa nating magawa kung sakali po kayo ay bibigyan ng chance ng ating mga kababayan, lalo na po ng inyo pong nire-representa yung ating pong mga tricycle drivers. Ano po ang kakulangan ng gobyerno na sa tingin nyo po pwede pa nating magawa para kahit papano ay matulungan ito pong sektor na gusto nyo pong mabigyan ng boses sa Kongreso? Ako po'y naniniwala na kinakailangan may social benefits ang mga tricycle driver. Kabilang na yung nabanggit ko kanina, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pangalawa ho, kinakailangan siguro maging full college scholar yung isa man lamang sa anak ng tricycle driver at ordinaryong Pilipino. Alam nyo ngayon, nagpapasalamat tayo sa pamahalaan dahil nagkaroon na tayo ng Universal Access to Tertiary Education Act. Ito po yung libreng tuition fee sa mga state colleges and local universities. Pero ang problema pa rin, yung pambaon sa araw-araw. Hindi ho kakasa ang 200 o 300 piso. Itong mga tricycle driver na to, mahirap na Pilipino, hindi naman kumikita ng halagang 500 piso kada araw. Magkano bang kinikita nila, Konsyahal? Isang ordinaryong tricycle driver, magkano ang average na kinikita sa isang araw? Minsan hindi na ho umaabot ng 500 piso. Wow. Lakay Deo, talagang siyempre kung magbaboundary ka pa, ima-minus mo pa doon, may puhunan ka pang gasolina na umaabot ng kung 4 na litro o 5 litro ng average, talagang pahirapan na hong kumita. Talagang sila ho ay pumupunta sa pautangan o loan dito, loan doon ang nangyayari. Akala ko palitan na ng mga e-trike yan, electric na, wag ng gasolina para wala nang babayaran electric tricycle. Ang tanong, kakayanin ba ganun si Robin base po sa pakikipag-usap po ninyo sa kanila? Kaya ba? Magkano ang isang e-trike? Alam nyo, nagtanong ako nung nakaraan sa Tricycle Federation meeting ako ng Binyan Laguna. Sila yung nagtanong raw sa mga supplier. Average raw po ng 350,000 to 500,000 ang isang electric tricycle. So medyo mahal po ito. At alam nyo, nagbago na yung polisiya from 2-stroke to 4-stroke. At by 2040, because of the Electric Vehicle Industry Development Act, ito po yung ibidalo na pinasa noong April 2022, by 2040 dapat maging electric na ang ating mga sasakyan, either hybrid or electric. Pero ang gusto kong gawin ng TODA Action Party List dito, niyayakap natin ng pagbabago. 'Di ba dati-rati ang cellphone natin, keypad. Ngayon mga smartphone na. Hindi masama 'yun, pero dapat may klaro na tulong ang pamahalaan kung paano may sasakatuparan ito. Alam naman natin, Lakay at Sister L, yung nangyari sa jeepney. Until now, nakikipagsapalaran pa rin at nakikipaglaban pa rin ang ating mga kaibigan sa jeepney sector para ilaban ang maayos na transition period. So kailangan may maayos na change management. Klaro, ano ba ang tulong ng gobyerno? Talagang hindi kakayanin ng ordinaryong tricycle driver yung
monthly na hulog doon. Alam naman natin, magkakaroon na naman ng financing Ayan, scheme oo. yan eh. Parang sa jeepney, yung ordinaryong jeep na gawa ng Francisco Saraw, mga 1 million, less than 1 million. Yung binilan China, mga mahigit 1 million, 2 million, mga ganun ba? Nasa 1 point something. So hindi kakayanin. So ganyan din ang issue sa tricycle din pala. Yun po yung posibleng maging issue dahil alam natin doon ho ang direksyon ng ating pamahalaan. Pero hanggat maaari, hindi namin kinukundina yung nasabing pagbabago. Parte ng buhay yan eh. Yes. Parte ng pag-unlad yan. Pero dapat to may maayos at klarong tulong ang pamahalaan sa sektor ng tricycle dahil hindi yung kakayanin ng mga tricycle driver natin yung magiging buwan ng hulog sa mga unit na to. Sa ngayon, Konsehal Robin Feliciano, ano ang pinaka-pangunahing concerns o kadalasang problema ng mga tricycle drivers, operators na gusto nyo masolusyonan? Una ho, yung pagkakaroon ng social benefits. Pangalawa ho, sana maging full college scholar yung isa man lamang sa anak ng tricycle driver. At mahirap na Pilipino, hindi lang ho tricycle driver. Gusto kong bigyan ng emphasis ho yung mga mahirap na Pilipino. Kasi naniniwala po ang TODA Action na kapag may isang mahirap na pamilyang Pilipino na kapag patapos sa kolehiyo, yun po yung makakapagtapos sa sirkulo ng kahirapan o paulit-ulit na paghihirap. So full college scholarship with allowance, regardless kung anong grade. Ngayon kasi sa Pilipinas, kailangan 85 yung grade mo para maging college Ay, totoo scholar yan. ka. Maraming umiiyak na 75 lang yung grade. May kwento yung kanilang buhay. Minsan, is working student pala kaya hindi makapasok. Walang pampabaon ng kanyang anak. Sabi, anak, wag ka muna pumasok ngayong araw na to. Gusto natin bigyan ng tulong yun. Libreng abogado para sa mga miyembro ng TODA para may paglaban ng kanilang karapatan. Total scholarship ang sinasabi mo, plano mo, Konsehal Robin Feliciano. Pwede bang isama rin sa mga scholarship yung mga hindi matatalino? Ayan. Kasi puro yung hindi matatalino na lang. gifted. Meron kaming kasama sa Grandmaster sa Masonry. Ayan, most merciful Herrera. Ayan. Alam mo, tinutulungan niya mga ginagawa scholars. Yung mga hindi masyadong matatalino. Ayan. Kasi ito, sila ang dapat tulungan. Ayan, para tumalino, gumaling. Gumaling, Ayan, ganun ang kanyang philosophy. Ayan. Tama ho yun, Lakay. Alam niyo, Sister El, yung mga hindi ganong karunungan na to, sila pa nga minsan yung gumagaling pag binigyan ng oportunidad. Ay, talaga Yes, totoo yan. Pag hindi mo binigyan ng oportunidad, wala silang tsansa na makapagtapos ng pag-aaral. At maraming successful na hindi na masyadong matalino. Ayan. Pero madiskarte. Oh, diskarte. Ayan. Sabi nga nung taga The Hague, Netherlands. Ayan. Diskarte lang mo talaga. Sabi natin Pangulong Digong 75 lang daw ang grade niya. Okay na. Kita mo, naging presidente ako. Kaya lang napunta nga rin ng The Hague. Ayan. Pero mayroon pa lang magtatanong muna Lakay bago Okay, sa iba pa sige. nating katanungan kasi ito importante itatanong natin mamaya kay Sir Robin pero sa ating man on the street meron tayong kasamahan si RH23 Edwin Duque. Kailangan tricycle driver to. Yes, Edwin tricycle Duque, driver ba Ayan. magtatanong kay o kaya Sir operator. Robin? Oo. Edwin ang kasama mo dyan, nasan ka ba ngayon? Nandiyan ka ba sa Valenzuela o Caloocan? Edwin? Edwin. Mayor Deo, dito ako sa may Concepcion, isang Concepcion na Malabon. Malabon. No? Malabon. Napakahabang pila nitong GPC TODA dito sa Ayan, Maltoda. Ayan, si Kuya Ronald Teodoro ay kanina pa pala nakikinig ito at nakikita niya yung programa ni Congressman Feliciano. Ano po itatanong niyo kay Congressman Feliciano kung sakali manalo? Magandang umaga po. Kung sakali po bang, ang tanong ko po kay Congressman po, kung sakali po bang manalo siya o mahalal bilang Congressman, ano po pa kaya ang may tutulong niya sa amin, may mga bilang mga tricycle driver, maliban po sa Kinikita niyo. maliit na kita namin, ano po kaya ang pwede niya maidagdag po sa amin bilang tulong? Anong tanong mo, kuya? Ayan, anong magawa ni Konsehal Robin Feliciano para ang mga tricycle drivers hindi na pumipila? So sa kita, may kinalaman Ayan, sa kita, Konsehal. Kailangan nagbabago ho ang teknolohiya. Isa ho sa mga problema ng tricycle driver sa panahon ngayon, sila ho pumipila sa mga terminal. So, traditional pa rin yung kanilang method, di ba?
alam natin, niyakap na natin yung pagbabago ng teknolohiya. May mga online application na ho. Wow, yung angkas-angkas, ano? Oo, yung mga online. Kaya medyo humihina ho yung kita ng mga tricycle driver dahil nakakalaban na ho na nila sa ruta itong mga online ride-hailing applications. Hindi na mga tricycle drivers, konsyal, pati mga taxi drivers. Umiiyak na po yung sektor na to dahil traditional pa rin yung kanilang modality ng pagkuha ng pasahero. Yes. Sabi ko nga, dapat siguro may mekanismo ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng TODA Action. Aatasan natin yung mga sektor ng tulad ng Department of Transportation at DICT na mag-develop ng mga application na wala hong komisyon. Ang mahirap po kasi sa mga application na to, 20% po yung komisyon may commission. Kaya ho wala hong kinikita yung ordinaryong tricycle driver. Sila ho'y namumuhunan, ang napupunta sa mga apps, 20% kaagad. So gusto natin, ang gobyerno na po ang mag-provide ng modernisasyon na to na matulungan ng mga tricycle driver natin na lumakas ang kanilang kita. Kabilang na rin po dito, Lakay at Pero Sister kailangan siguro ng panukalang batas, konsyal. Yes po, kabilang ho yan sa isusulong natin na mga probisyon ng Magna Carta for Tricycle Drivers and Operators na bahagi nito ang pagtulong sa kanilang hanap buhay sa modernisasyon na magaganap para hindi maiwanan ang traditional mode of transportation natin na tricycle. Ayan, Ayun. Kuya. Anong pangalan ni Kuya Kuya Edwin? Ronald. Kuya Ronald, aha. Anong mensahe mo? Anong mensahe mo kay Consul Satisfied naman ba si Kuya Ronald? Ito po, mensahe ko po. Isa po ako officialis dito, Vice President po ako dito. Oh. Kinakampanya ko po kayo na manalo po kayo dito sa amin. Ba, Para may, po makatulong kayo sa mga tricycle driver na katulad namin. ba, may, Maraming salamat. May po. supporter may na. suporta ka agad. Ayan. Bigyan ng jacket yan. Thank you, Kuya Ronald and Edwin. Akala ko bigyan ng panggasolina. Maraming salamat po sa mga katoda natin sa lungsod ng Malabon. Okay, maraming salamat Alright, Edwin, thank you. Kuya Ronald. Aha. Ayan. Isa pa Konsyal Feliciano sir. Ayan na. Alam po ninyo yung nagre-regulate ng mga tricycle drivers, ayan, operators, ILGUs, ayan, local government units. Hindi ba nagkakaroon ng epekto ito sa sa hanay ng mga tricycle drivers na iba-iba ang patakaran ng mga LGUs, di ba? Ayan, hindi ba mas mainam na isa na lang ang agency na magko-control, parang LTO sa ating mga tricycle drivers. Ano ba nakita niyong solusyon dyan? Alam niyo, batay ho sa Local Government Code of 1991, pinagkatiwala po sa ating mga lokal na pamahalaan ng pagre-regulate at paggawa ng mga pulisya para sa mga tricycle. Tama ho kayo doon, Lakay, na talaga nagkakaroon ng problema lalo tigit yung mga magkakalapito ng mga local government, no? Yung mga boundaries natin. Halimbawa, may isang istrikto magpatupad ng mga batas, yung isa naman hindi pinapapasok yung mga tricycle dahil kailangan may prangkisa or supervision permit, no? Saka pagtawid-tawid sa major roads, ayan, di ba? Yes, so may Nagbawal, issue yan na oo. bawal hong bumabay ng mga national highway ang mga tricycle maliban na lamang kung walang alternate route. So, yun ang gusto natin na magkaroon ng isang harmonization ng mga ordinansa. Paano? So, kailangan ho siguro ng isang regulatory agency sa national government na mag-supervise sa mga local government natin. Gagawa ng mga pamantayan. Ibig sabihin, ang mga local government, gagawa sila ng ordinansa based sa mga minimum requirements na itinatadhana ng national government. So yun po yung challenge sa amin sa TODA Action para siguraduhin natin na walang tricycle driver na maiiwanan. Lalo tigit dun sa mga interboundaries. Kasi po, pag nagkaroon ng problema sila, hindi naman tricycle driver lang ang apektado, pati yung pasahero. Minsan kasi bababa ka na naman doon sa boundary dahil kailangan sunduin ka ng bagong tricycle driver. Pati yung mga pasahero po apektado. So nagkakaroon ng inconvenience sa parte ng mga pasahero. So ano nakita nyo ng agency na dapat humawak dito, Konsyal Feliciano? LTFRB ba? LTO o kaya DILG? Ano ba ang nakikita nyo magandang solusyon dyan? Siguro ho, ito, siyempre ho, may mga ordinansa tayo ngayon na ginawa ng mga local government. So DILG po nagsusupervise dito. Pero siyempre, alam naman natin, ang number one agency, lead agency sa pagpapatupad ng transport policies natin ay ang Department of Transportation. Siguro magkakaroon ng interagency na gagawin dito
pero kailangan klaro yung role kasi magkakaroon na naman dito ng duplication ng trabaho Ayan, totoo at yan. maguguluhan na naman ang mga taong bayan. Ayan. So kailangan aralin ito ng mabuti para alamin kung sino talaga ang may pwedeng direct supervision para sa harmonization ng mga polisiya para sa tricycle natin Oh. sa mga interboundaries. Kasi kung sa LTFRB, problema nga hindi nga maayos yung problema sa mga jeepneys, sa mga Tama ho. yung mga van, ano ba, TUBs ba ang tawag doon? Ayan. PUJ. PUJ, jeep na yan. Oo. Kasi yung mga UB Express, UB yung mga Express, oo. Dami-dami pang koloro. Ayan, idadagdag pa ang mga tricycle. mas marami ang tricycle, pinakamarami sa Pilipinas. Oo. So, kailangan talaga iisa yung polisiya kasi maraming magkakaiba magulo Even yung konsehal, yung pagdating ba sa paniningil ng pasahe sa tricycle, ito ba ay maayos oo. na nare-regulate, maayos na naipatutupad? Kasi may mga naririnig yung special trip, yung mga ganon. Abusado ibang tricycle driver naman na konsehal. nag-aabuso. So, paano po ba natin maayos Ang mga lokal na pamahalaan na gumagawa ng ordinansa, partikular sa pamasahe, ang mga lokal na pamahalaan rin ang mayroong karapatan na magbigay ng pagbabawal o halimbawa suspension sa mga nagkakaroon ng problema at nang-aabuso nito. Kaya kinakailangan strict implementation ng mga local ordinances natin, no. Isa rin dito kaya nagkakaroon siguro ng pang-aabuso dahil hindi maayos ang implementation. Siguro ang gagawin ng TOD action kailangan may sumbungan sila. Para ang sinasabi natin dito, hindi lang kami nanghihingi ng pribilehiyo. Bagkus dapat inaangat rin namin kapartner yung pagkakaroon ng accountability at pananagutan sa mga pasahero rin. At saka yung mga tricycle drivers ba natin sa mga probinsya, may mga driver's license ba lahat ang mga ito? Dapat pag nasa public utility vehicle Meron talaga. talaga dahil yung safety ng pasahero ang iniisip natin. Ayan, tsaka insurance, di ba? Minsan may mga accident sa tricycle. Oo. Tama po. Kailangan magkaroon ng isang maayos na insurance system. Ang problema ko sa insurance sa Pilipinas, napakahaba ng list of requirements na dapat yung comply. Kaya ang nangyayari, kinakatamaran na ng mga tao, gumaling na yung na-aksidente, hindi pa rin na kukuha yung sa insurance. Kaya gusto namin magkaroon ng isang mekanismo na mapapabilis po. Buti yung gano'n namatay na nga, hindi pa na ako insurance Oo, ayun yung malungkot. Tama. Kaya sana kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon magkaroon tayo ng mga konkretong polisiya o na may patutupad para mas maayos yung atin. Marami yung gray areas. Ang kailangan natin konkreto at espesipikong mga solusyon sa ganitong uri. At dapat mabilisan. Dahil alam nyo, napakahalaga ng panahon. Alam mo, maganda itong grupo ni na Consel Robin Feliciano dahil ito ang talagang marginalized sector. Ito yun, Lakay. Oo, yung sector talaga ng mga tricycle operators ang inyong kinakatawan dito, tinututukan at ang inyong plataforma ay para sa kanilang mga benepisyo, kapakanan. Tama po, Lakay, Sister L. Ayan. At para din sa mga pasahero, Lakay. Ay, pasahero. Oo nga So, pala. hindi lang sa TODA to, pati sa mga pasahero. Alam nyo naman, ang mahirap na Pilipino sa tricycle talaga sumasakay. Humihingi kami ng pribilehiyo, humihingi kami ng benepisyo, pero dapat kasabay noon ang pagbibigay proteksyon sa pasahero. Ayan. Pero dapat din siguro, Consel Feliciano, kung kayo po ay pala rin maging kinatawan ng TODA Party List, magkaroon ng posisyon ng Kongreso, pwede bang i-regulate din yung mga yung mga tricycle na ginagawang school bus? Ayan. School bus talaga. School bus. School tricycle. School tricycle na grabe naman kung minsan yung mga bata siksikan doon sa tricycle, Tama. pinagkakasya. Yung iba may nakasabit pa. Oo, nandun pa sa ibabaw ng bubungan ng tricycle. Ayan, tako aksidente. Kala ko sa jeep lang may sabit, sa tricycle din Sa pala. tricycle, lalo sa mga probinsya. Tama ho. Nung ako po'y konsel ng Valenzuela, isa sa mga ordinansa ng ating ginawa, ang pagre-regulate sa mga school service na dapat yung capacity lamang ng isang sasakyan, yun lamang po ang susundin. Ang ginagawa ko kasi minsan sa isang tricycle, 20 yung nakasakay. So, niregulate po natin yun at kailangan mayroong mga mandatory na training para sa pag-handle nila. At pati at the same time yung GMRC, pati ho ng pagre-renew namin, may good ganun ba? manners and right conduct seminar Okay annually. yan Gusto natin gawin yan sa buong bansa na
hindi lang dapat bata ang tinuturuan ng GMRC. Pati matanda. Pati matanda. Minsan nakakalimot po tayo. Ayun, maganda yun. Refresher course. Oo. To remind lang. Ayan, nako, Okay Consiel na. Robin Feliciano, ayan, maganda po, ayan, first time kayo makarinig ng mga ganitong talagang... Yung may GMRC oo. pa, pati yung try. Pero tama yun kasi yung pag-uugali mo, lalo na sa kalsada, diba? Minsan no kasi talagang kailangan yung communication skills mo rin sa pasahero maayos rin, di ba? Kasi sila naman nagbabayad ng tama. Ayan. Entitled do sila sa tamang serbisyo. Ayan, at saka yung huwag na masyadong pagka-special trip, masyadong taga. Overcharge. Meron pong mga rules sa special trip na nakalagay po sa kanilang taripa na dapat sundin po Dapat nila. yun lang. Hanggang doon lang yung maximum mo. Pagka-special trip ba, Consiel, sa Valenzuela, halimbawa, magkano ang pinakamataas na singil. Singil? Depende ho yan sa distansya nung special trip eh. So minimum may around 30 pesos, 35 dahil kinukwenta mo po yung laman yung tatlong laman na mawawala sa'yo. At kung minsan dun sa layo ng distansya, wala kang maisasakay na pasahero Pabalik. So kinukwenta rin po yun. Ganun pala yun. So, dapat mag-angkas na lang. Ganun. Kawawa naman sila lang kayo tricycle. Anyway, Konsehal Robin Feliciano, sir, bilang panghuli po, ayan, kausapin yung ating mga kababayan, lalo mga tricycle drivers, operators, bakit kayo ang dapat nilang iboto sa darating na eleksyon? Konsehal Robin Feliciano. Mayo 12, araw ng halalan. Magiging pantay na naman po ang karapatang pumili ng leader ng ating bansa at ng ating mga local government. Ang TODA Action po ay naririto upang maging tinig ng ordinaryong tricycle driver ng kanilang pamilya at ng mga mahihirap na Pilipino sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Pinasasalamatan rin po namin, Lakay at Sister El, ang mga kaibigan natin sa mga resettlement site na inaayos natin na magkaroon ng tulong sa kanila sa pagwala po ng interest at penalties ng kanilang mga pagkakautang. So marami rin kasi tricycle driver natin na nakatira sa mga resettlement site. So yun sa mga pagtutulungan natin na magkaroon ng murang pabahay ang ating mga tricycle drivers at mahirap na Pilipino. Ito po yung tsansa natin na pumili ng tunay na party list na kakatawan at magsasatinig ito sa Kongreso dahil ang tunay na diwa ng party list system ay mabigyan ng boses ang mahirap na Pilipino. Kasama na po dyan ang mga tricycle drivers, mga pasahero nasa resettlement site at talagang tunay nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Kaya nandito po ang 108 TODA Action Party List. Ayan, akala ko sabihin ni Consiel Robin Feliciano, pagka ako naging kongresista, kinatawan ng tricycle, ayan, tricycle drivers, lahat ng mga tricycle sa buong Pilipinas, ang makina Toyota, Mercedes-Benz. Mahal yun lang kayo, 500,000 na pagkalaman namin. Mahal, mamumulubi na. Sabi ko, kaya kukunin yun. Nagtanong na ho ang TODA Action, 500,000 raw po ang isang unit ng isang electric na... pero nagtanong na po kayo. Kasi parte ho ng research natin yan dahil nilaalam mo natin. Ayan. Consiel Robin Feliciano, sir. Ayan. First nominee ng TODA Action Party List. Kinatawan ng mga tricycle operators at number 108 sa balota. Thank you, good morning, and good luck po sa inyo. Maraming salamat po. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.